Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo po. Ano bang gusto niyo makamit dahil papalapit na ang Pasko? Ano ba gusto niyo makamit? Makamit. Para sa iyo. Para sa akin po, gusto ko lang po ang makabawi sa sarili ko at patuloy na mag-grow po individually and spiritually din po. Na rin po para kay Lord po. Ikaw naman. Syempre po, una po is makabawi din po sa parent ko since napaka-busy ko po this past few days. Then gusto ko po makabawi, especially dun sa lola ko. So yun po, gusto ko makapag quality time sa kanya. I see. Pero ito po, curious lamang. Ano kaya ang pinaka-nakakatakot dito sa tattoo nito? Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan? Para sa inyo, ano bang pinaka-nakakatakot dito sa tattoo nito at bakit? Para sa akin po, siguro po, pera po. Kailangan po ba ng dahilan? Oo. Sige, pera kasi kung matatakot ako sa kamatayan, actually hindi ko po kailangan matakot sa kamatayan kung sure po ako na meron akong assurance ng salvation mula kay Lord. And secondly, sa love, hindi ko po kailangan matakot sa love kung handa naman po akong mag-risk ng kahit ano po para makuha yung love na gusto ko po. And yun, siguro pera na lang kasi material na bagay yun na pwede nating makuha, pwedeng mawala sa akin. Siguro nakakatakot na lang na mabankrupt or manakaw, ganun, wag naman sana. And yun po. Ikaw? For me lang po is kamatayan po. Since, yes po, like, naniniwala naman po kasi may faith naman po ako kay God. Pero at the same time, natatakot pa rin po akong mamatay since hindi ko pa po nagagawa yung mga bagay na dapat tungkulin ko dito sa mundo. And I think po, yan lang, kinatakotan ko mamatay kasi parang, like, meron pa akong, parang rule dito. Like, kailangan ko pa siyang gawin. I see. Pero ito po, sa tingin nyo, no? Talaga bang kailangan ba natin ng pera dito para tayo magtagal dito sa buhay na to? Para sa akin po, oo, kailangan natin ng pera, pero hindi na kailangan marami. Para sa akin, kailangan natin ng pera para sa buhay natin, pero hindi siya yung pinaka-importanting meron tayo dito sa mundo. Kumbaga po ay makakatulong lang po siya upang mas makapamuhay po tayo sa mundong ito. Ikaw? Para sa akin po hindi naman po masyado kasi meron naman po mga tao na nabuhay noon na wala pa pong pera. Like nakakapamuhay po sila ng simple lang doon po sa pagkuha pa lang sa mga syempre sa paligid lang po nila. Nakakuha na po sila ng sapat sa kanila. So parang para po sa akin mas maganda po siguro na parang hindi na po masyado ma-mention yung pera. I see. Pero ito po, no, sa tingin nyo, patas ba ang buhay o hindi patas? Okay, para sa akin po, patas po ang buhay kasi iba't iba po ng sitwasyon ang naranasan po ng bawat tao. And mahirap tulad ko po ang isang buhay sa isang Ferris wheel po. Ang Ferris wheel po na hindi po laging nasa taas, hindi po laging nasa baba. Kumbaga po sa buhay ng tao, maaari po tayong makaranas ng paghihirap, maaari din po tayong makaranas ng pagkasagana po. And nasa sa atin na po kung paano natin pangangalagaan yung anumang pinagkatiwala sa atin. Ikaw? Yun, same lang din po sa kanya na napakapatas din naman po yung pamumuhay. Since lahat naman po tayo is ginawa na equal po tayo sa isa't isa. Then parang hindi po tayo para magmamataas nga po tulad ng sabi at magpakababa. Okay. Pero paano kung gawin natin ang ganitong senaryo, no? Halimbawa, meron tayong kukuporang dalawang tao, no? Wala kang kinalaman dito, nagkataon lamang to, no? So kung saan meron tayong kukuporang mabuti at isang masamang tao. Yung mabuti, alam natin okay siyang pakisamahan, okay ang kanyang ugali, pero ang problema, siya ay laging sinasaktan, siya yung laging iniiwan sa ere, at madalas ay lagi siyang inaapi, pero wala namang ginagawa masama yung mabuting tao, no? Versus yung masamang tao, masama na nga yung ugali, marami pang kaibigan itong masasamang tao na to, at ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mabubuting tao nung wala namang kalaban-laban. Simple lamang tanong ko sa inyo, napapansin niyo ba yung ganyang trato na yan na ang mga mabubuti po ay laging sinasaktan, laging heartbroken, laging iniiwan sa ere? Napapansin niyo mga ganyan? Opo. Bakit kaya? And para sa akin po, masasabi ko pa rin na patas pa rin tayo dun sa ganong senaryo. Patas pa rin tayo na yung mabubuti ang nasasaktan, yung masasama ang laging masaya. Kasi paano ko nasabi? Yung mga mabubuting tao, okay lang na masaktan sila kasi
alam naman nila sa sarili lang mabuti sila, and dun pa lang sa pagiging mabuti nila, alam na natin na lamang na yun sa mga masasama. And dun sa masasama naman, masasabi ko na patas pa rin kasi kahit na maging masaya sila, alam at alam pa rin natin kung ano yung tama at mali. And yun, naging patas kasi iba-iba tayo ng kalagayan sa mundo eh. Nasa sa atin na lang talaga kung paano natin bubuhayin yung sarili natin. Mhm. Ikaw naman. Para naman po sa akin, simple lang. Dahil if ever man po na masama yung trato sa'yo ng lahat, pero mabuti ka, may dahilan kasi yun eh. Ayun nagbibigay sa'yo ng strength. At if ikaw naman po yung masama mismo, meron naman po at the end, meron ka pong parang tinatawag natin na regrets po, na pagsisisihan mo rin na magiging lesson din yun. Hindi. Mhm. Okay. Pero, okay, ikaw. Gusto ko lang rin po i-add dahil Ikaw po natandaan ko po yung isang verse sa Bible na if people hate you if people hate you because you tell the truth, and if everyone is not on your side and you're by yourself, lagi mo pong matatandaan na may isa po kayong kakampi, which is si Jesus and ng Panginoon, na yun pa lang po yung nakakapagpagaan ng loob, na kahit po wala tayong place dito sa mundo, lalo na sa mga masasamang tao na minsan po lumalabang sa mga mababait, meron pa rin po tayong place sa kanyang tabi. Ilan po. May meron pa isa. May naalala din po akong Bible verse. Sabi po dun sa Bible verse na naalala ko, to live is Christ and to die is gain po. And yun lang po. I see. Okay, para mas natin maintindihan rin ito, nakikita ko naman talaga mga sagot niya talaga, no? Tingnan natin itong mga simpleng tanong para lang mas ma-evaluate lang natin, no? Sa lahat-lahat na nangyayari, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Mabuti po akong tao. Ano, ikaw ay isang mabuting tao? Opo. Okay, ikaw. Para po sa akin, hindi po. Dahil nakakagawa pa rin po ako ng parang pagkakamali din po. Okay. Ikaw, gusto mo subukan? Para po sa akin, if ang magiging definition po natin ng subjective good and subjective bad, kung bibilangin po ang naging kasalanan ko sa buong buhay ko, araw-araw, every minute, every second, hindi ko po masasabi ko po na makasalanan po ako. And in that way, sa pagtitimbang po, hindi ko po makakount yung sarili ko as a good person. Okay. Halimbawa, kung narilalagay niyo sarili niyo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, soba daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? Ako po ay 7 po. 7. Okay, ikaw. Sa akin po is 5 lang po. Pantay na. Pag ikaw, gusto mo? 5 rin po. 5. Okay, para sa inyo, ano ba ibig sabihin ng mabuti sa inyo pag narinig yung salita na yun? Ikaw muna. Ikaw. Okay, para sa akin po, ang salitang mabuti po ay isang bagay po na, hindi pala siya isang bagay. Ang mabuti po ay pagiging mabuti po sa kapwa mo. Para sa akin po kasi iba yung pagiging mabuti sa pagiging mabait eh. Kasi when we say mabait, pwede siyang maging plastic, pwede siyang maging iba yung trato sa iba. Pero when we say mabuti po, siya po yung nagawa ng matutuwid po. Siya po yung nagawa ng kabutihan po, hindi lang para sa sarili, kundi para din po sa kapwa at para po sa mundo to. Yun lang po. Ikaw naman. Para po sa akin, hindi lang po yung magagandang ginawa niyong definition po ng mabuting tao. Ayun po yung para kung paano niyo pinapakita niyo yung sarili niyo na parang parang nagpapakatotoo ka sa mismong sarili mo at pinapakita mo yung sa iba sa tamang paraan. Ayun po yung mabuting tao. I see. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po actually. Ikaw? Minsan lang po. Pero nagsusearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita. Opo. Okay? Yes po. Okay, ganito lamang yan, no? Pag sabi kasi natin daw na mabuti daw, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Sabihin, morally excellent po dapat. Dapat daw walang ginagawang masama, wala kang ginagawang krimen, wala kang ginagawang kasalanan, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol pa yan, para sabing mabuting tao. Ngayon, tingnan na natin itong ating evaluation lamang kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary. Halimbawa, kayo ba yung nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Lagi naman. Lagi. Opo. Lahat tayo dyan ay guilty kasi yan ang matututo ng isang bata ang magsinungaling.
Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw na kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Kapalapis, ballpen, barya, may napunta sa Ballpen. kalsada, hindi mo lang binalik. Or kahit Piso. na sabihin, no, nangopya ba kayo o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po? Nasilipan. Nakapagnakaw na kahit anong halaga na. Siguro po ako po, nakakapulot lang po ng ballpen kasi ang dami ko na pong ballpen ngayon. Oo. Ikaw? Ako po, aminado po ako. Dati po nangungupit ako. Mga pangbili ko po ng burger, ganun. Mga ganun, no? Pero hindi ko naman po siya masasabing kupit kasi alam ko naman po alam ni mama yon. Pero halimbawa lang kasi, kunwari lamang sa totoong buhay. Kunwari, nandyan ay police station sa Dicaleon, no? Kunwari lamang guys, no? Ubus po tayong lahat. Wala tayong marinig na maingay dito kasi lahat tayo nakapagnako na ng kahit na maliit na bagay. Ibig sabihin lamang po, may mga tao, pag nakita nila tayo nakagawa ng ganyan maliit na bagay lamang na pagnanakaw, masisira na kaagad ang ating karakter. Kasi they're expecting na kaya natin bilhin or hindi natin angkinin ang hindi sa atin. Pero ang totoo, halos lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Yes po. Oo, ikaw? Ako po nakaranas na akong magalit sa isang tao pero I can say po na hindi po talaga sobrang tagal. Nagtatagal lang po siya ng isang araw, ganun. Oo. Pero lumalala ba ang inyong stress pag kayo nagagalit o hindi naman po? Para po sa akin, yes po kasi nakaka-apekto na po yun sa akin. So, yes po. Oo. Ikaw? Opo, pag iniisip ko po. Oo, syempre halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo, kunwari ng isang tao, no? Syempre, kala ko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa puso nyo, parang gusto nyong manuntok o manampal ng tao, pero sa isip nyo lamang gagawin. Hindi talaga kayo papatay ng tao. Yun nga lang, ang problema po kasi dito, hindi man tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo ng masasakit na salita o ng time ng galit, kaya ang totoo, ilan tayo dito ay guilty. Pero ito po, tanong ko lamang, nagagamit di ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigyan kayong nagulat na pa-OM. Alam niyo na po yun? Oh. Opo, yes po. O yung randomly, biglaan ikaw. Hindi po. Hindi po. Never ba? Buong buhay po, opo, pero ngayon po hindi na po. Well, Iniiwasan na okay, po. I understand naman po, no? Kasi ang tawag kasi dyan, I think familiar kayo, ng tawag dyan ay blasphemy o pambabastos, na kung saan nagagamit po ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Siyempre, iba naman po kung ikaw ay hingi ng tulong sa Panginoon or pagsamba or pagdadasal. Hindi yung pambabastos. Yung pambabastos kasi, yung halimbawa, natapa ka lamang, bigyan mo na lang nabanggit ang pangalan ng Panginoon randomly. So, ang tawag na yung blasphemy, and may mga marami talaga sa atin dito ang guilty. Blasphemy. Okay, pero lilinawin ko po sa inyo, no, hindi ko hinuhusgahan. Ito po para lang malaman talaga kung talaga tayo ay isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi to pananakot, at haharap po tayo, halimbawa sa judgment day sa Panginoon, tanong ko lamang sa inyo, kayo ba ay guilty sa nagawa nyong kasalanan o kayo innocent po? Guilty po. Ikaw? Ako po, hindi ko pa ikakailan na nagkasala po ako, pero naniniwala po ako na ligtas po ako. Mhm. So sa tingin mo, saan kayo pupunta halimbawa? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa akin po, ito po depende kung tanggap ko po sa sarili ko po kung sino po yung tagapagligtas ko, which is si Jesus nga po. Kung natanggap ko po siya ng buong buo sa puso ko, sigurado po ako sa sarili ko na sa langit. I see. Ikaw? Ako po ay makapasok po sa langit. At inaantay ko pong marinig ko ang tinig ng Panginoon na nakaabang sa atin at sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Okay, understand naman po yun, no? Pero parang kunwari, ganito lang yan sa isang senaryo. Halimbawa, may isang kriminal, kunwari, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung siya'y hinuli ng mga pulis at siya'y dadalhin sa korte, syempre, aaminin talaga ng kriminal na siya talaga guilty sa nagawa niyang pagnanakaw halimbawa. Kasi may ebidensya. Pero pwede niya talagang sabihin niya na pwede hindi siya sa kulong pupunta kasi alam niya na pwedeng nakilala niya talaga ang Panginoon or pwedeng sinuko niya ang sarili. Ang problema kasi, meron dapat isang tamang paraan para malaman kung totoo sinasabi niya. At madalas, ang kailangan gawin ng isang kriminal kung siya talaga guilty, ay kailangan niya marinig itong napakahalagang salita dapat. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Narinig yung salitang mercy? Ano sa Tagalog yun?
Parang awa mo na. Tama, awa. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Yes po. Okay? So when you say kasi mercy o awa, yan ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Parang isang kriminal, nagmamakaawa siya sa judge kasi alam niyang mali ang kanyang ginagawa at in hopes na mabawasan ang bigat ng kanyang trial o yung parusa. So sa Panginoon, meron talagang mercy. Pero bago kasi mangyari yan, alam natin na ang Panginoon po, bago siya maging maawain, galit muna siya sa kasalanan at sa mga kasalanan tulad natin. May puot or wrath, may justice. Kaya ang totoo, for I think familiar kayo sa Bible, na ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, or kahit anong nagawang kasalanan, ay walang marating talaga sa langit, at kung hindi, itatapon po talaga sa nagabagang apoy o impyerno. Kaya talagang, whether we like it or not talaga, kahit sinong tao, ay kailangan maalalahan talaga, nakapag-alala talaga kung buhay ang pinag-uusapan natin. Sabi mo, ikaw natatakot ka sa kamatayan, no? Halimbawa, gusto mo buhay ng napakahaba. Ilan pa kayang years? Para sa'yo. Siguro po siguro po para sa akin, kung gusto ko po mamuhay ng matagal, is parang, siguro hindi lang po isang taon, lampas pa po kung saan gusto ko makita yung pagbabago pa po. Ikaw, ilang years gusto mo magtagal dito? Siguro po, kasi sa buhay ng tao, sobrang ikli na lang po eh. Siguro kung makaka 80 years man ako or 90, sobrang grateful ko na po nun and blessed po. Pero mangyari po ang kalooban ni Lord para sa akin, kung hanggang kailan po ako. I understand. Pero kung may mag-offer sa'yo ng 100 years, okay sa'yo? Okay lang po. Gagawin ko na lang po kung ano yung tama and kung ano yung makakabuti para sa Panginoon po. Ikaw, okay sa'yo yung 100 years? Opo, ganun din po. Okay naman, no? Pero, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Diba? Hindi, ikaw. Hindi po. Diba? Yun yung problema, no? Hindi natin talaga alam kung hanggang kailan talaga tayo magtatagal dito sa mundo. Kahit sino pong tao. Kasi syempre, wag naman sana bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayong sakasan dito ng sasakyan, no? Wag naman sana bigyan pagsakan tayo dito ng malaking puno. O wag naman sana bigyan tayong tamaan ng matinding lindol at tayo po ay mapahamak, no? Kasi talaga ang buhay po ay maiksi lamang. Kayo, halimbawa, familiar ba kayo doon sa balita, doon sa nangyaring lindol sa Cebu? Anong pakiramdam nyo nung narinig nyo yung ganyang balita na yan? Siyempre po naawa kasi po siyempre hindi po natin malalaman kung kailan darating yung lindol, kaya po nakakaawa po kasi maraming napahamak, marami din pong nasira. Akin po, naramdaman ko po yung halaga po ng buhay kasi hindi po maiiwasan na magkaroon po ng sakuna na kung saan po ay meron po talagang mababawian ng buhay and hanggat nandito po tayo sa buhay, na-realize ko po na dapat po ginagawa na natin kung ano yung tama and ayun po yung mas makabuti sa atin para makapunta po tayo sa heaven po. Well, totoo naman po, no? Pero alam naman natin na talagang ang buhay ay napaiksi lamang. Siyempre nakakalungkot lamang kasi may mga tao na normal lamang ang pamumuhay nila, bigyan na lang dumating ang kamatayan na lamang sa hindi inaasahang oras talaga. Pero siyempre alam naman natin na anumang pangyayari talaga, yung buhay maiksi lamang. At ang Bible po, sabi talaga, pag po tayo namatay, lahat tayo judge talaga ng Panginoon. Hindi lang sa mabuti, pati sa mga sasamang ginagawa talaga natin. Yun nga lang, kapag isang tao may nagawang kasalanan, talagang impyerno ang naghihintay. Kasi yan ang karakter ng Panginoon. Makamit po ang justice, na walang pinalalampas ng kahit ano. At bagamat nakapag-alala talaga yan, lalo na tanghel, ay talaga nandyan yan, nandyan talaga hustisya, at syempre lahat magbabago yan, kasi nga, pag narinig natin salitang mercy. Yan yung paghingi ng tulong sa Panginoon. Inaamin natin, tayo po'y mahina, tayo po'y makasalanan, at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. At pag nangyari yon, alam ng Diyos kaya ng Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At dahil dito, I think alam niyo na po itong sagot na to, pero gusto ko malaman lang kung ano masasabi niyo, no? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalispo sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Ayun po, the Lord Himself po ay inalay po yung sarili niya pong anak para po sa atin. Sabi po sa John 3:16 yun. And ayun na rin po,
inalay niya po yung sarili niyang buhay para maligtas po tayong mga mamamayan po. Ikaw, may dadagdag ka pa. Ganun din po. Ganun din po. Okay, so yun nga, no? So alam naman natin na tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Diba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binumis po yung kanyang buhay nung siya ay nagkatawang tao. Nagbahagi lang siya ng katotohanan kasi mahal niya ang mga tao. Kasama tayo ito. Pero ang problema, ang mga tao naman, hindi siya minamahal. Ayaw siya. Ayaw ng mga yan. Kaya yun yung dahilan kung bakit inakwil siya. Si Jesus, nung siya naging tao, naranasan siya ay torturan, siya ay pahusgahan, iwanan sa ere, hindi po yung hugot, dahil matagal na pong iniiwanan siya, abandonado, at siya pa'y pinapot, pinatay sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Nagbahagi lang ng katotohanan. At alam naman natin na kapag katotohanan talaga, madalas ay pwedeng buhay ang kapalit. Kasi ibig sabihin, ayaw talaga ng mga tao ang katotohanan. Ibig sabihin po, yan kasi ang desire talaga lagi ng tao. Ang ayaw malaman ng katotohanan talaga. Kasi gusto nilang baluktutin lahat-lahat. Pero si Jesus, hindi lang siya tao, siya rin na Diyos. Kasi alam niya, ang pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung bakit po namatay siya sa krus, pinako siya, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasamaan, matagal na pong natalong kasamaan ang kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas po talaga ang isang tao, syempre wala yan sa mabuting gawa, kundi nabayaran na yan sa katawan at dugo ng Panginoon. And of course, may dalawang bagay po para makamit yan. Any idea na ko yung dalawang bagay na yan para makamit yung kaligtasan na yan, bagamat nasa biyaya lamang ng Panginoon. Any idea? Siguro po ang una po ay syempre ang tanggapin po siya bilang ang tagapagligtas mo. Okay. At ano yung pangalawa? Para sa akin po yung pangalawa po ay faith po. Pananampalataya po kay Lord. Alright, ganito lamang yan. Narinig yung salitang repentance. Repentance. Ano sa Tagalog nun? Pagsisisi po. Pagsisisi. So yan yung una po. When you say po repentance, pagsisisi, yan po ay lumayo sa kasalanan, babago yung ating kaisipan, at higit sa lahat po, ibig sabihin lamang yan, lalayo sa mga nagawang kasalanan. Yan ay regalo yan, galing sa Panginoon yan, yung repentance. So ibig sabihin, para isang tao ay hindi lagi gumagawa ng kasalanan. At ang pangalawa po, which is tama, ang faith. Repentance and faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayo yung dalawang bagay na yan talaga, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso't isipan, at higit sa lahat, yan yung assurance of hope, na kung saan yan yung mabuting balita sa lahat-lahat. Hindi lang po yan sa mga hindi mananampalataya, pati po sa mga pananampalataya din, sa mga Kristiyano, kasi yan laging dapat babalikan natin, ang Ebanghelyo. Kasi ibig sabihin lamang, yan po ang solusyon sa namamatay na mundo na to. Sa mga nangyayaring rally, sa mga nangyayaring kaguluhan, ang kailangan talaga ay gospel. Kasi bakit? Dahil nga mga tao, tila naliligaw na kagad ng landas. Yung iba, iniisip nila, kaya nilang isolve lahat yan sa sarili nilang gawa. Pero hindi nila alam, kapahamakan. At alam naman natin po, kung aware kayo, ang ating bansang Pilipinas ay nakalaan sa isang batas na humingi rin talaga ng gabay sa Panginoon. Sa preamble, sa Constitution ng Pilipinas. Sabihin, kahit po yung mga batas na yan, ay humingi silang gabay sa Panginoon. So dapat, ganun din po yan, sana may sa buhay po natin. Kaya yan yung dahilan kung bakit po, pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, repentance and faith, ay magkakaroon po ng bagong pag-asa, bagong karakter, at yan yung dahilan kung bakit meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron lang mabis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Ikaw? Yes po, yes. Okay. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Pag-iisipan niyo po. Wait lang malakas kasi. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Pag-iisipan. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo, pag-isipan. Para sa akin po, ito po ay aking isa sa buhay po. Ano po yan? Isa sa buhay. Okay. Ganito lamang yan, no? Alam naman po natin na tayo po ay lahat ay kailangan natin talagang magpatuloy talaga sa buhay talaga. And kita ko naman sa inyong sagot talaga na talagang lagi niyong inaalala talaga ang salita talaga ng Panginoon. Pero syempre, isang malaking hamon po talaga sa atin
na kung paano tayo binago ng Panginoon sa ating buhay, sana ay bahagi din natin ito sa mahal natin sa buhay at sa lahat ng mga tao dito. Siyempre guys, hindi po kailangan magkaroon ng camera dito at microphone para lang mag-interview, no? Pero ang punto lamang, kailangan kasi ng mga tao ang Panginoon sa buhay nila. Kasi kung hindi, para sila naglalakad dito ng walang poste ng ilaw. Papayag ba kayo na sila ay maglalakad ng walang ilaw sa daanan? Di ba? Hindi. Ano mangyayari sa kanila? Siyempre po, mapapahamak. Mapapahamak sila, no? So parang ganun din po. Kailangan natin na may bahagi sa kanila ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Dahil, kasi may mga tao, hindi nila alam kung hanggang kailan talaga sila magtatagal dito sa mundo na to. At alam naman natin, 10 out of 10 na mga tao ay namamatay lagi. Ibig sabihin, pwedeng hindi mamaya, pwedeng hindi bukas, pwedeng sa mga taon at sa mga susunod. Kaya yung dahilan kung bakit mahalaga nating may subuhay talaga natin ang salita ng Panginoon. So bilang pagtatapos po, to summarize lamang, lahat po tayo guilty, lahat po tayo masama, lahat taga tayo ay sa hell mapupunta. Kaya sa madaling salita po, from 1 to 10, ito po ay negative. And of course, sa totoo talaga, kung isang Kristiyano po magsasagot ng ganyang tanong, siyempre, pwede niyang sabihin muna na masama siyang tao. Kasi bakit? Sabi sa Bible kasi, no one is good, no one is righteous. Then of course, on the other hand, pwede man niyang sabihin na siya ay mabuting tao, hindi dahil siya ay mabuti, kundi dahil ang Panginoon ay mabuti. Kaya nagagawa niya ang tama dahil yun sa bunga ng pananampalataya sa Panginoon. Siyempre, ito po kasi kung saan ang Kristiyano pa rin, ay dapat pa rin siyang magpakumbaba pa rin sa kanyang buhay pa rin kasi paano siya maliligtas? Hindi sa kanyang gawa. Kung hindi talaga sa biyaya lamang ng Panginoon. So yan yung dahilan kung bakit tayo dapat nandito sa mundo na to. Makilala natin ang Panginoon, siyang manugod natin habang buhay. Kaya to summarize lamang, ang bad news, nandyan ang hell, lahat talaga tayo itatapon talaga sa impyerno kasi yan ang sabi sa Bible. Pero mabuting balita, tama naman sabi nyo, may assurance of salvation talaga. Ibig sabihin, meron talagang maliligtas kasi sila po ay nagtotoong nagsisi po sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang. At kung saan, hindi na po mawawala ang kaligtasan na yan. Kasi, nabayaran na po yan ni Jesus yan. At yun yung dahilan kung bakit, kaya sinabi ko, ang gospel ay hindi lang po yan sa mga unbeliever. At rin yan sa mga believer, kasi may mga tao, feeling nila, alam na nila ang lahat. Pero without knowing, na-adapt. Mula sa isang kaawa-awang individual, ikaw ay inadapt ka ng Panginoon dahil ibig sabihin, planado niya yun. At yun yung dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay dapat patuloy natin sa buhay yan hanggang sa ulo. So maraming salamat po dito. Meron ba yung katanungan po? Wala na naman. Wala naman po. Wala na. So walang katanungan po. Ako pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po. And God bless po sa inyo. And happy birthday po sa inyo. At okay, so happy birthday. Salamat at ingat po kayo. Thank you. Glory to God po. Thank you po.